Recalling romantic feelings? Aba, napakahalaga niya na alalahanin muli. Welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Diba? Yes. Kamusta po kayo ang buong isang linggo na lumipas sa ating buhay? Naging romantic ba? Ayun ang ating pag-uusapan yes. ngayong umaga. Oh, yeah. Aba, hindi pa natapos yung Valentine's Day, no? Na sineselebrate ng buong mundo. Pero, sa atin, hindi naman February lang maging romantic, yes. no? Uy, dapat everyday. Everyday should be yes. romantic para po sa ating lahat. Lalo tigit sa ating may mga kapareha, may mga asawa, may mga sweethearts, at may mga anak, of course. And take note, hindi lang ang love na ito ay applicable sa couple, ano, sa mga may sweetheart. But sa buong pamilya, syempre kailangan natin ito, no? Yes. Yung pagmamahalan sa isa't isa. Hindi lang po February. Aba, ugaliin natin araw-araw ay ingredients ng ating buhay na mayroong tunay na pagmamahalan. Yes. Sabi mo nga, no, ingredients. Dapat ito ay isang main ingredient Correct. ng ating tahanan. Correct. Ito yung love na sinasabi. Yes. At imagine, kapag wala ng pagmamahal sa isa't isa, anak ko, ewan ko na kung anong mangyayari sa atin. Aba, ay, kung hintayin ba naman natin lagi yung Valentine's Day Oh. para lang maipakaramdam, maipakita yung ating pagmamahal sa yes. isa't isa. Aba, di sa isang taon, isang buwan ka lang magparamdam. Ay, no? Magparamdam ng love. Oo. No? Meron akong kasama sa school. Ang sabi niya, na binata yun ha, sabi niya, nako, dapat hindi lang February 14. Kung totoo mong mahal, araw-araw, mahalin mo, Yes. pakita mo. Nga naman. Totoo. Diba? Oo, kasi halimbawa ikaw, tayong mga girls, no, hintayin pa ba natin laging February 14 para maramdaman yung love na yun? Oo, na-appreciated Diba, ka. no? Eh, ang tagal-tagal kaya ng 12 months. Yes, yes. Atin pong aalalahanin sa araw na ito. Sabi nga natin, ano, recalling romantic feelings. Particularly sa mga couple. Yes, oo. Naalaala niyo pa po ba, mga mamshi and daddy, yung romantic feelings niyo nung kayo ay unang nagkita, Oo. yung nagkain laban sa isa't Oo. isa, o diba? So, magandang sariwain yun. Ikaw Oo. ba, nasasariwa mo pa ba? Oo naman, oo. Kasi minsan, ay hindi, parang kasi, usual or normal na nangyayari na pag yung matagal na kang nagsasama, minsan ay, pag kasi nangyari may mga negative side, tinitingnan mo, minsan maano ka eh. Nawawala, no? Oo, nawawala. So, para hindi mawala, so balikan mo, close your eyes. Yes. Tapos, Ano naman pakiramdam kapag nasasariwa mo, nare-recall mo, lalong-lalo na yung panahon na alam mo yun, yung nandun ka sa peak na in love ay, ka. nakakakilig pala. Ay, Oo. nice. So, kahit matagal na kayong mag-asawa at binalikan mo at sinariwa mo yung inyong first date, nakaka-in-love, nakakilig pa rin. Wow. Diba? Kaya pala napakahalaga po, ano? Na ating muling sariwain sapagkat na ito ay nakakatulong para mapanatili natin yung pagmamahalan sa isa't isa. Oo, hindi mawawala. Correct. Oo. Correct. Normally, nakakaranas tayo syempre ng mga ups and downs. Yun. At kasama yan sa ingredients Oo ng nga eh. pagmamahalan. Di ba? Ay, kasi hindi mo, pag walang ups and down, hindi mo masusubok. True. Yung true. pag-ibig, hindi mo maintindihan at hindi Yes. mo makikita ano nga ba talaga ang tunay na pag-ibig. That is true. Sabi po ni Nancy Van Pelt,
recalling how you once viewed your spouse through the eyes of romantic love will help build your feelings of acceptance all over again. Kaya pala mata sa mata. Yes. Oo nga, no? Kaya kailangan, napakalaga talaga na nakikita sa mata, no? Nasisilayan muli. Kasi pag hindi na, alam mo yun, pag nag-uusap, imaginein mo, pag nag-uusap, tapos hindi ka nakatingin sa mata, para di bang hindi totoo, ano? Parang ano lang, parang nagsasalita ka lang na walang feeling kasi hindi mo tinitingnan. Kasi sa mata nakikita yung minsan yung feeling. Sabi ng mga Nakikita. kabataan, mema lang. Mema lang. Yes. Dapat talaga sa mata natin nakikita, ano po, ating malalaman kung totoo at galing sa puso. Oo. Yung kanyang sinasabi. Pag nakikita mo kasi sa mata, nararamdaman ng puso. Yes. Magbibigay syempre tayo ng mga tips, ano? Kung paano natin marirecall. Kasi nga, hindi naman madaling gawin ang lahat ng ito. Oo, Diba? totoo. Lalo na kung iisipin natin, abay, naubos na ang aking pagmamahal. Naubos na ang aking pasensya. Oops. Lalo na pag yung mga 10 years, 15 years, 20 years of marriage, no? So, marami ka ng marami ka ng naiisip, marami ka narang, minsan, hindi mo na maintindihan kung anong nararamdaman mo. Yes. Kaya ngayong umaga, magbibigay po kami ng mga tips kung paano po ma-recall yung mga romantic feelings natin ng mga mag-aasawa. Ito, tanong ko sa iyo. Meron ka bang nare-reflect na mga memories? Memories nyo? Meron. Oo. Ay, kasi yung mga memories namin, nag-start yung aming love story sa AUP. Ay, napakaganda lang at malapit ang Sa cafeteria, AUP. no? Sa cafeteria. Wow. Memorable ang cafeteria sa'yo. Memorable siya. Lalo tigit araw-araw or weekdays, nagtatrabaho ako dyan, ako dumadaan. Ay, so nakikita ko, kaya hindi nawawala na andyan siya. Memories. Kaya yung tanong mo, nare-reflect mo ba yung mga memories? Yes. Lalo tigit, nakikita ko siya araw-araw. Talagang reflect na reflect. Hindi ko po malilimutan. Nasubukan mo ba na pumunta kayo ng cafeteria sa UP? And Yes. then, bigla kayo nagkatingin ng mag-asawa. Uy, Oo, naalala mo ba? nagtatawanan kami. Ay, nice. Diba? Tapos nakikita namin yung favorite table na. Ay, Mayroong nice. favorite spot doon eh. Aha. Kaya pala. So yun, naisip ko lang ngayon nun. Naalala ko lang ngayon. Really? So pag minsan pala, pag magpapaling-paling na yung inyong relasyong mag-asawa, adi yayain mo. Oo. Kain kaya tayo sa cafeteria. Oo, totoo yun. O, diba? O, diba? And sabay kayong mag-recall nung memories na yon, no? O, Diba? It's like you are yung bumabalik kayo sa first date. Oo, Na. diba? Ay, nakakatuwa. Tanda, Ay, ikaw, paano mo na-recall? parang nasyak ako. Ganun. Ayan, recalling or reflecting on memories. Actually, nire-recall ko nga ano nga ba, pero ang una-una laging pumapasok sa akin is sa simbahan. Kasi yun yung time, hindi naman kami nagsimulan talagang in love to each other. Parang ganon. Pero ang kasi lagi kong sinusubukan, ano pa yung pinaka memorable moment na marirecall ko, na nagre-reflect. Lagi yung reflection sa church. Noong una ko siyang makita, na siya ay nag-i-speak, and then yun din yung moment na nakita niya ako na nag-i-speak. At alam mo ba yung mga words na na-utter ko, noong time na yon na siya ay nagsasalita, sabi ko, dapat ang mga kabataan ganyan, marunong pagdating sa church. Ayun. Yun yung una ko. Sinusubukan ko na yung iba pa na pwede kong isipin, yun lagi yung bumabalik eh. So yun talaga yung most Yes. memorable. Yes. So siguro sa ibang bagay, marami naman. Meron. Pero yung most talaga, yung nasa church talaga, no? Yes. Subukan nyo po mag-reflect on memories kasi po nakakatulong yan na ma-recall yung romantic feelings nyo. Yes. Lalo Diba? tigit doon na sa mga medyo, parang nakakasawa na. Yes. Parang nanlalamig na. Pwede po pala nating painitin. Another one, engage your senses.
Papaano ba ito? Papaano ba ito, Mami Bing? Engage your senses. So, Oo. syempre, feelings na to. Oh, yes. Paano natin ipapa-activate yung mga feelings natin? Ikaw ba, may nare-recall ka pa bang amoy ng sweetheart? Oo. Ay, really? Oo, kasi Nare-recall meron mo? nung mga college days, Oo. 'di ba? Oo. Syempre uso yung yung papogi points, Ay, yes. no? Diba? So syempre merong trademark na amoy. Oo. Pag yung gusto niya akong makasama, meron siyang isang amoy na na nilalagay sa kanyang Yung perfume niya. Oo, perfume. Oo. May nilalagay siya doon pag ako lang yung gusto niyang kasama. Ayan, di ba? Automatically, biglang marirecall natin, marirecall natin na, uy, eto yun Di ba yung moment na ito kasi naalaala mo yung amoy. Tsaka yung amoy na yun para lang sa akin. Yes, diba? di ba? Tsaka color. Oo. Meron din. Yung Oo. color, yung nakita So, mo. amoy, tsaka yung kulay. Yes, Ayan. di ba? So, napakahalaga maging yung boses. Ay, yung malambing na boses. Mga asawang lalaki, mga sweetheart na lalaki. Nare-recall niyo po ba yung boses? Ano bang boses nung dalaga? Nung mga- Naku, unfortunately, parang ata masasabi ng ating mga asawang lalaki. Naku, ang nare-recall ko na ngayon kung paano nagiging nagger. Ay, wag naman Kaya nga sana. ako natatawa Kasi pag nung mga first few years. Oo. At mula nung nanliligaw, tapos Oo. naging kayo, tapos first few years of marriage, medyo consistent pa yung voice Aba na medyo tumataas na yung range ng voice. Naku, sana. Kaya natatawa din ako na ang worry ko, baka ang nalaala nila, napalitan na, no? Na ang boses ay yung pagngangawa-ngawa ng mga asawang Boy, babae. nga, no? Naku, pagpasensyahan nyo na po. Maganda ditong tanungin yung mga boys, no? Kaya nga, yung mga Lalo na- husband. Diba? Pero, try po, subukan nyo pa rin i-recall yun kahit na kayo po ay medyo loaded na yung pandinig nyo doon sa mga bibig at sa pagsasalita ng inyong mga asawang babae. Mahalaga pa rin po na alalahanin, dagdagan nyo kung ano yung scent, ano yung color, diba? Palagay ko talaga merong pagbabago No, Yes. lalo na sa ating mga wife. Oo. Lalo Ngayon na pa pag man. marami tayong anak. Ngayon pa man, ako personally, humingi na ako ng pasensya. Ayan. Kasi talaga naman, bakit nga ganun, no? Kasama na sa buhay ata yun. Ay, oo. Ayan. Magkaanak ka kaya ng isa, dalawa, tatlo. Oo. Tapos mamaya dagdagan pa Ayan. ng husband mo. Ayan. Tataas talaga boses mo. Ay, nako. Yung mga phone call nyo, alalahanin nyo yung mga boses, napakalambing. Naku Oo. naman. Okay. Yung parang marinig mo pa lang yung hindi pa naghilo, gumaganon pa lang, alam mo na. Yes. Yun, kilala mo na. Yeah, para madagdagan ang kilig points, pwede po nating alalahanin muli yan. Yes, balikan at sariwain ang mga Yes. nakaraan. Ano ba ang tips natin? Mami? Siyempre, journaling. Aba, pwede palang maglista Pwede ulit. pala. No? So, record thoughts. Yung mga nakakakilig na mga moments, pwede ba ilista? At minsan, pag magmuni-muni ka, diga ka sa, sa favorite room Yes. mo. Mari mo siyang basahin. Kaya pala noon, may mga diaries, may mga journals. Oo. Ito pala yung purpose niya. Hindi siya kakornihan kasi Oo. minsan pag kailangan po natin talaga ma-recall ang mga ganitong sitwasyon kasi wala tayong ibang mithin kundi maging maayos di ba? Mm-mm. Maging masaya yung relasyon ng mag-asawa dahil kapag nagiging maayos ang relasyong mag-asawa, yung reflection niyan hanggang sa mga anak. Ay, Diba? kaya pala, naalala ko nung akong high school, Oo. uso noon nung time namin yung slam book. Oo, yes. May meron pa doon, who is your first crush? Oo, Diba? diba? Mga kissable lips. Oo, yung mga Tantalizing ganon. eyes. Ay, nice. Kaya pero ngayon, hindi na nila ginagawa Hindi yun na, Hindi ko na hindi na. nakikita ang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Ah. Pero noon, tapos, pag yung sila'y nag-iisa na, pero nagawa ko rin yun. Open mo yung slam book, babasahin mo. Kasi 'di ba yung slam book mo, bibigay mo sa mga friends mo. Tapos susulatan nila, sasagutan Yes. nila lahat ng mga tanong doon. Ay tapos yung
Tapos pag ikaw yung may-ari ng slam book, syempre unahin mo, papipirmahin yung crush mo. Oo. Kasi gusto mo lang malaman. Oo. Tapos habang binabasa mo, may kilig-kilig May factor kilig ka kasi ka pangalan mo dyan. na isulat. Ay, Oo. So diba? sa mag-asawa, ganun din pala dapat. Yes, Dapat yes. yung ano ng ating asawa, Yes. relasyon natin, naka-slam book din. Isa po ito sa mga tips kung paano matutulungang ma-recall yung romantic feelings. Not necessarily lahat ng mga suggestion natin dito gagawin nyo. Pero pwede naman. No, pwede naman. But, yung bawat isa na ito ay makakatulong kung paano ma-recall yung romantic feelings. Yes. Bakit kailangan nating i-recall ito? Kasi po, merong tendency na nauubos na, nawawala na. Pag Diba? may naranasan mga pagsubok Oo. dyan, tapos naging dahilan ng panlalamig. Yes. Dahilan na sasabihin, ay, nakakawalang gana. Oo. Aba. Alalahanin niyo po ang mga conflict na ito ay ingredients ng relasyon upang tayo ay matutong mag-adjust sa isa't isa, tumanggap ng mga weaknesses ng bawat isa at mismo yung ating sariling kahinaan. Yes, at saka hindi solusyon yung divorce, hiwalay. Yes. O sige, maghiwalay na tayo. Hiwalay na tayo ng kwarto. Oo, after 1 month, 3 months, 1 year, 2 years na hindi magka-intindihan sa isa't isa, ang agad na solusyon, Hiwalay? maghiwalay. Aba, Okay. applicable din po ito sa mga mag-sweetheart. Come on. Hindi ibig sabihin 5 months, 1 year na kayo magkasama ay nag-expect na kayo ay kilalang-kilala nyo na ang isa't isa. Oo. Hindi. Okay? Maging sa trabaho, applicable ito. Yung adjustment natin, hindi pwedeng 1 year ka lang sa trabaho, hindi mo makakasundo ang mga coworkers Alis mo. ka na, resign. Hindi mo maintindihan ang sistema, magre-resign ka na, Oops. aalis Kumbaga, ay check yourself. Yes. Okay. So, lahat ng ito applicable sa lahat ng klase ng relasyon. No? Okay. So, ang sunod nating tips, look at photos or mementos. Ano? Aba, meron pa ba kayong mga picture ng dalagat binata pa kayo, nung nagliligawan pa kayo? Ay, kasi nung unang panahon, hindi uso yung cellphone. Hindi nga. Camera, tapos ipapadevelop mo yung film. Papakodak. Papakodak, oo. Tapos, pag mabasa o di kay mainitan, nagmo-moist, nasisira yung mga Nasisira. memories. Oo. Meron pa ba natitira? Pero, nitong mga time natin, medyo meron na. Aha. Bibihira na nga lang. Pero may mga natitira pa. Tapos, Yes. pag mahalungkat mo yon sa maliit na box, nakakatawa. Nakakatuwa, diba? At saka hindi lang yung nakakatawa. Yung kilig factor talaga, bumabalik. Pag Yeah. yun, ang iyong nire-reminisce. And try to imagine, minsan matatawa ka nga sa sarili mo, ay, ang corny ko naman pala. Pero nakakatuwa na ma-recall po ito, para muling sariwain talaga yung inyong pagsasamahan. Oo, before. kasi dapat talaga ingatan yung Yes. relasyon Kaya meron talagang mga dapat gawin. Ako may Okay. katanungan sa iyo. Meron ba kayong favorite music na gusto nyong pakinggan o gusto mong pakinggan dahil iniisip mo siya, naalaala mo siya? O kaya pala noon, sasabihin siya, anong team song nyo? Oo, yung mga love song. Yung mga theme song, diba? love songs. Oo. Religious music, yung mga pinapakinggan na namin noon. good. Kasi nasa AUP na kami noon So, So, both naman kaming hindi mga Adventists. no. Nung kami ay lumipat na nagkita na sa AUP at doon nag-start. So, mga religious songs yung aming pinapakinggan. Ay, nice. At especially mga Tagalog kasi parang ang sarap pakinggan ng mga Tagalog songs. Naiintindihan mo ng mabuti. May kasama pang emote. Alam mo ba, kaya yung iba, nahihilig sila sa mga love song. Kasi, ang natatouch niyan ay yung emotion natin. Oo. No? Nagiging elated ka. Nire-relate mo. kasi. Oo. Pero, kung ang pakikinggan mo din ito kapag ikaw ay down na down emotionally, naman naiiyak ka. Oo nga. Natatouch kasi yung feeling mo. Nadadala ka. Oo. doon. So sometimes, mahalaga ito na ating ma-recall, balikan muli para lang maramdaman natin yung mga romantic feelings na yan. Oo. Kayo ba, meron kayo nun? Theme song? Ako kasi
personally, honestly, hindi talaga mahilig sa mga love song. Sabi ko nga, pag kami nagre-recall, sabi ako na ata ang pinaka-weirdo na babae kasi wala akong kilig factor. Walang music. Siguro highly moralized ako, kaya cognitive yung gamit ko. And then, yung mga every religious song naman, parang yun na yung nakakatulong sa akin. Oh, okay. Oo. Pero yung specific one, kaya yung iba, na-apply ko kagaya ng mga photos, yung engage yung senses, and then recalling yung some memories. Meron ka nun. Malakas ang impact sa akin ng mga ganon. Pero when it comes sa love song, hindi talaga. Hindi ako kasi nag-i-engage. Ako din. ganyan. Pag sa love song, wala akong masabing, yung special sa amin. Parang wala din akong ma-relate. Mapapakanta mo ako, mapapasabay mo ako pag merong kumakanta. Pero pag solo mo ko, hindi ko na alam. Okay? Hindi ko ma-memorize yan. Alright. But, napakahalaga din po yan, to listen to music. Kung saan, pareho kayo na, kagaya yung sinabi natin, yung mga theme song. Oo. Diba? Kung Tapos anong theme yung, song niya. parang kami minsan, upo lang kami sa may terrace. Oh, tapos, yes. yung tulad yung mga nagre-relax. Yung after work, rest mo na, upo sa terrace. Tapos, papatugtog lang kami ng mga awit, ng mga religious songs. Tapos, sasabayan namin. Yeah, diba? Yun. Ganun ka naman simple date sa terrace. Yes, okay. Talk to close friends. Meron ka ba na, anong tawag nito noon, nung panahon natin? Ito yung mga chaperon, diba? Oo. Yung mga tulay-tulay. trusted friends na pwede mong sabihan. Halimbawa, pag nagtatampo ka, sabihin mo sa kanya, ayaw mo i-direkto sa kanya, ipapadaan mo muna sa kanya. Wag lamang. Ako, isang matinding paalala ito. Wag lamang yung mga tulay ang siyang maging dahilan. Ay, kasi maraming nangyayaring ganyan. Pero parang applicable ba talaga? Kasi minsan yung mga tulay nga, sila yung nagkakatuluyan Kaya, Pero wala naman. Ako sa experience ko, wala namang ganon. Ikaw ba? Meron na ba? Ay, wala naman. Wala naman. Pero sa amin kasi, hindi namin gaanong nagagamit yung talk to close friends when it comes to sa aming relationship. Diretso kami. Pag may gusto akong sabihin sa kanya, diretso sa kanya. Pag may gusto siyang sabihin sa akin, diretso sa akin. Hindi wala akong maalala na moment na may sasabihin ako sa kanya tapos pinadaan ko sa friend. That's true. Parang wala akong naalala. Ayan. This is applicable din po na kung gusto nyong ma-recall yung romantic feelings, pwede nyo din pong ibahagi ito sa mga anak, sa mga kaibigan, para lang masariwa muli. Oo, pero meron akong friend naman na ako yung ginawa niyang yung ganito, diba? talk to your friend. Yung kanyang kilig sa akin niya, kinikwento. Di kilig kami pareho. Yan. So, nakikinig ako, kinikilig din ako. And aside from that, makakarinig ka din ng ibang mga ideas nila doon sa inyong mga experience. Oo, totoo. Diba? So, pili po kayo yung trusted lang na hindi naman sisirain ang inyong relasyon. Diba? Ayan. Okay, allow yourself to feel. Don't suppress your emotions. Allow yourself to fully experience the range of feelings associated with that relationship. So, ito na yung express it. Yes. Huwag mong itago. At saka, kung talaga namang mahal mo yung tao, huwag mo nang pahirapan naman yung sarili mo na dahil hindi nasusunod yung gusto mo, ang tawag nila, magmumukmok, magtatampo, mag-iinarte ka pa. Tapos quiet ka lang. Ay, hindi naman naintindihan ng partner mo, hindi maintindihan ng asawa mo kung ano. Pag gusto mo talagang sabihin, ay nagmumukmok ka lang at tahimik. At nakasimangot ka pa. Really, ayaw mo ding mawala yung partner mo. Allow yourself to feel it again. Ibig sabihin, recall it once again. Kung paano ka na in love sa iyong partner, no?
no? Dahil isang mithiin, maging maayos ang sambahayan. Yes, Diba? kasi yun lang talaga ang goal natin. Yes. At ang kaayusan kasi ng ating tahanan ay talagang nag-uumpisa at nakikita sa relasyon ng mag-asawa. True. And lastly, syempre, Mami B, Practice mindfulness. Okay, focus on your thoughts and feelings. Okay, kung magpakatotoo, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung nasa isip, sabihin. Yes. Express it. Okay. learn to express it sa iyong partner and be willing naman to listen. Yes, no? oo. Take note, wag naman tayo maging brutal. Ayan, once you express it, meaning to say, you are ready na mapag-usapan kung merong mga conflict, kung merong mga issue, di ba? Dapat maging mindful tayo, maging responsable din tayo when we express it para naman mapag-usapan ng maayos at hindi ito maghahantong sa ikasisira ng relasyon. Sa away, okay. Yes. So, tsaka yung pag once na mag-express ka, be attentive to listen din. True. Tsaka accept kung ano din yung kanyang feelings toward doon sa iyong in-express. Yes. Kasi, hindi yung in-express mo, gusto mo, yung in-express mo, tatanggapin niya na lang din agad. Oo. What if yung in-express mo is which is against din naman dun sa kanya, makinig ka rin. Yes. No? Makinig at tanggapin mo rin at intindihin mo rin kung ano yung kanyang gustong sabihin doon sa iyong in-express. That is true. Ayun Ano? sinasabi. Dahil walang ibang magtutulungan para maging maayos ang relasyon, kundi kayong dalawa. Yes. So, Siyempre, by God's grace. By God's love, yun talaga. no? So, meron din akong pinagdaanan minsan na may gusto ko akong sabihin na parang mabigat siya at syempre, alam mo yung personal ng partner mo, 'di ba? Na may alam mo kung ano yung ikagagalit niya, alam mo kung matatanggap ba niya yung sasabihin mo o hindi. So, of course, unahin mo muna, Lord. Please give us wisdom. Please Yes. give us understanding. Uh-huh. Then, God will give you right timing kung kailan kayo dapat mag-usap at kung kailan kayo dapat saan, anong lugar, True. kahit yung place Yes. Kahit yung place na kailan, saan mo siya kausapin, nakakatulong. I agree, Mami Oo. Bing. Dahil kung ating pong pipiliin na kapartner natin sa ating relasyon ang lumikha ng pag-ibig na ito, abay walang imposible. Meron mga ups and down, pero still napapanatili ang healthy and good relationship. Yes, okay. Yes. Kaya nga po, ang marriage ng bawat mag-asawa ay umaabot ng 5, 10, 15, 20, 25, 50 years dahil po sa pagmamahal na siyang pinapanatili natin sa loob ng ating tahanan. Yes. Gamit po at malaking bagay ito mga tips nating pong napag-usapan ngayong umaga. Yes. Sabi nga ni Nancy Van Pelt, daily irritations and annoyances sometimes allow us to lose sight of how we look at each other before we were married. So, wag po natin pahihintulutan na ang mga kahinaan ng bawat isa ang siyang sumira. No? Sumira sa ating relasyon. Ating pong mithiin, alang-alang sa ating mga anak, alang-alang sa church at sa komunidad, dapat magkaroon tayo ng maayos na relasyon at pagmamahalan sa isa't isa. Yes. Kaya nga po pala, pinag-partner ng Panginoon. Yes. Kaya pala dalawa kayo mag-asawa. Kung ano yung weak ng partner mo, Oo. siyang strength ng isa. True. Yan. That is So, true. give and take. Yes. Ano ang ating biblical perspective when it comes to this, Mami P? Yes, may paalala po sa atin ang ating banal na kasulatan na makikita sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 5. Love is patient. Love is kind. True. It does not envy. It does not boast. It does not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easy angered. It keeps no words of wrongs. Wow, what a beautiful passage from the Holy Scriptures. Nawa po ang mga tips na ito na inyong narinig sa umagang ito ay maghatid sa inyo ng mga mensahe kung paano natin patuloy na mapapanatili ang malusog
nasamahan sa loob ng tahanan. Ang lahat ng ito ay hatid sa inyo ng Usapang Kristiyanong Tahanan.